Paano po ninyo nalaman pala no, itong mga naranasan po ng inyong live-in partner? Tumawag po yung sa akin siya, yung cellphone ng kanyang kaibigan, ginamit para ako makausap. Ay umiiyak ko siya noon, nung kinakausap ako. Sabi ko, bakit? Kasi pinagmamalupitan daw siya. At saka may mga pasapa ho siya. Sabi ko, mabuti pa pupunta na lang ako kay Sir Tolpo. Sabi ko. Ano po ba, ma'am, yung mga nararanasan dyan ni Ma'am Jessica? Halos hindi na siya natutulog. Yan ang sabi niya dito sa amin. Okay. Nahihirapan na daw siya, sir. Tapos Physical may mga ba siyang pasasamay. sinasaktan? Hindi namin nakikita, sir, pero yung naririnig lang. Yung mga salita ng amo niya na parang ang pabastos yung mga sinasabi, tapos yung kamay niya may pasa-pasa. Sir, ito po ba si Ma'am Jessica, kasi pumunta pa siya kay Maria para tawagan si Sir Edward. Wala po bang cellphone ang inyong live-in partner? Pinagbabawalan ba siya na gumamit ng cellphone? Opo. Tsaka wala naman siyang cellphone Yung Okay. magpunta doon. Opo. Mabuti kit nakilala niya ito. Ma'am Maria, ano daw pong pananakit o ano daw po yung mga pang-aabuso na ginagawa sa kanya, ma'am, ng kanyang amo? Kinurot daw sa dibdib. Alright, kinurot daw sa dibdib. Ano pa po, ma'am? Yung pasasapangan niya, ma'am, kamay, pataas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Vermo. Ma'am, kamusta po si Ma'am Jessica Diaz? Actually, sir, ngayon kasi po, sir, yung isang staff namin pumunta po ng La Union para po pupuntahan yung employer doon. So, sa barangay na lang magharap. Saan ba siya nanggaling? Kung papunta siya ng La Union, manggagaling ba ng Manila? Opo, sir, galing ng Caloocan, sir. So, nakaalis siya dito mga alas 2 ng hapon. So, darating yun, sir, mga gabi na siguro. Pero didiretso kami sa barangay. Yes. Andre dito, nakikinig po si Chairman Oliver Agkawili. So, ma'am, I suppose kasi pinapunta nyo na diretso mismo ng personal ang inyong tauhan, hindi nyo ba natawagan na yung employer? Wala ba siyang binigay na feedback, information kung Sir. totoo yung mga alegasyon na ito? Sir, ganito, sir. Tinawagan ko yung employer, sir. Hindi po sumasagot ngayon sa number po. Kaninang umaga pa namin tinatawagan po. Kailan nyo huling nakausap yung employer na yan? Sir, yung may hawak kasi sa kanya na secretary namin, sir. Yun yung pumunta ngayon, sir. So, wala naman kaming alam na sinasaktan siya. Wala naman sinabi sa Ate Jessica na sinasaktan siya ng employer. Paano nyo malalaman? Paano siya makakapag-communicate sa inyo? Meron ba kayong means? Kailan nyo ba siya huling nakausap? Kasi sir, lahat ng sir, hindi ko alam yan, sir. Kasi ang may hawak kasi niya yung isang secretary po namin. Well, okay, kung yung secretary po yung mas nakakaalam niyan, pero ako, I think Opo, sir. I Ganito think na lang, hindi sir. nyo talaga Mamaya nakausap itong si Jessica. Okay? Kasi kung minonitor nyo man lang, hindi na niya kinailangan pumunta kay Ma'am Maria magsumbong para matawagan si Sir Eduardo. Ganito kasi, sir, so ngayon lang namin nalaman yun, sir. Kahit yung pamilya, hindi naman tumawag sa amin na gano'n ang nangyari. Kasi kung sinabi, sir, action kami agad. Sana hindi na po maulit ito. We can do better, no? I think marami pa kayong mga ibang dineploy po dyan. Kamustahin naman ninyo from time to time. Ang pinapoint po ni Attorney JV, wag niyo po sanang antayin na yung family po yung mag-reach out. Dapat kayo po mismo, kapag alam niyo po na hindi na nagpaparamdam to, bisitahin niyo man lang po para alamin kung ano po ang lagay nung kasambahay po. Si Attorney Jonathan Lardino. Panyero, eto, no? Meron naman tayong Kasambahay Act and we have plenty of protections for our kasambahay. Yes. Pwede nyo po ba kaming bigyan lang ng impormasyon? Ano po yung mga pwedeng gawin ng ating agency? Ano po yung karapatan at obligasyon na rin ng mga deployment agencies? Ang mga kasambahay natin well protected under the Republic Act 10361, no? I was listening a while ago. There is so many violations committed by the employer, no? And even the agency, no? First, sa agency tayo, no? Under Rule 3, Section 3, the agency should have assist, no? Our kasambahay, no? If there are grievances involved, no? But what happened here is that one of the fundamental right of the kasambahay is also violated, yung right to access outside communication. Yes. That's why maraming violation itong employer, no? But this does not relieve the agency for violating also their duties and responsibilities, no? Well stated yan sa ating batas and even sa implementing rules and regulations ng Republic Act 10361, no? They have to monitor, no? Preventive Yes. ang approach natin dito, no? I think we need to conduct inspection of that particular agency, no? Whether they are really doing their job, no? And we will check whether they are licensed
and also their business permit here in Caloocan City, because we have our memorandum with the city government of Caloocan that in case there are violations on labor laws, their business permit will be cancelled. And based on the information you gathered, Panyero, it seems that the agency is neglecting its duty. Yes. So we yes. will, but of course, we will give it the due process needed. But again, we will conduct our inspection to that agency, Panyero. Attorney Jonathan, Correct. tignan po Opo. natin ng maigi itong sitwasyon po na ito. Sana hindi na po maulit. And I trust na ang atin pong DOLE will impose the necessary sanctions, the appropriate penalties if meron pong naging pagkukulang or kapabayaan po ang mga agencies na ito. Definitely, Panyero, definitely. And you can trust us. Asahan po ninyo ha, kasi on the way na rin po yung agency dyan, they will reach out to you as soon as makarating po dyan para mapuntahan itong paparescue si na Ma'am po Jessica Diaz. Yes po, no? So, ayun, Shari. Apo. Ma'am Let? Yes po, Apo. ma'am. Ma'am, pa-monitor na lang din po tsaka finish contract naman na din po ito eh. So, dapat Okay, monitor okay po, niya yan. ma'am. Sige Oo. po. Sige po, ma'am. With more reason kung finish contract na siya. Finish contract na attorney eh. Okay. So, dapat Opo, alam niyo yan. contract na po, ma'am. Oh, dapat Opo, na opo. monitor niyo yan, ma'am. Dapat nag-appear na yan. Oo. Nag-alarm na yan. Patapos na pala yung kontrata niya or natapos na pala yung Tapos na kontrata niya. yung- Dapat pinull out nyo na or there should be communication. Okay po, sir. Opo, Alright. sir. Opo, Salamat opo. po. No? So, Opo po. Sir Eduardo, Salamat din po, Zero. sir. Pasensya na po. Okay po. Noong December pa ho yun. December pa. Noong 14 ho ay 6 months na ho yun. Ngayon, yung kanyang amo ho, gumawa ng agreement na hanggang ano pa ho. Extend hanggang, po. Oo, In-extend. nag-extend ho. Na hindi alam ng agency. Hindi alam. Ay, hindi po pwede yun. Kaya sabi ko, wala tayong ganun. Yan na po. hanggang New Year lang. Okay. Pero sir, tapos na rin yung New Year eh. Oo, tapos na nga ho, Oo. naroon pa rin. Okay. So again, titingnan din po natin yan, sir, at babalitaan namin kayo. Basta tonight, no, ang susubukin po namin gawin is tonight, meron na tayong impormasyon dun sa kinaroroonan o kondisyon ng inyo pong live-in partner at nananalangin po tayo na tonight po, makuha na rin po siya from the employer. Sana pa ho. Okay? Sige po. Ang inaano ko lang ho, sir, yung, kasi nakakawa rin naman siya, yung bang sweldo niya ho, ay di 10,000 ang usapan dyan sa ano ho. Ngayon, nung pagdating ho doon sa, 7,000 na lang doon sa kanyang amo. Nabawasan. Nabawasan ho. Okay. Ganito. Ganito. 3,000 ho ang nawawala ay sa loob ng 6 na buwan. Magkano 18 na ho Okay. yun. Sir, ganito ha. When it comes doon sa benefits po, no, kasama na yung sweldo ng inyong live-in partner, usually mayroong contract of employment yan. Kung 10,000 ang nakalagay doon, yun yung pirmahan nila, yun yung dapat na matanggap nila. Oo. Now, kung may allegation po na binabawasan, I don't know kung ano yung ibinawas doon, no? Pero for 3,000 pesos, I doubt naman ng mga social benefits yan. Ang laki naman yan pag PhilHealth, SS, or Pag-ibig, no? Pero we will check, no? May contact naman na rin po tayo kanina. Nakakontact natin si Sir Attorney Jonathan Lardino. Ipagbibigay alam po natin, no? Para ma-compute kung magkano dapat yung kailangan pang maibigay sa inyo pong live-in partner. Apo. Sige po.